Ito yung mga pangalan. On record, we'll place it the following. Consignees of shipments suspected to contain smuggled agri-report products. 1024 Consumer Goods Trading. Ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Glaire Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Customs broker Elaine Joy Gedaria. Customs broker Judy Ann Gumban Hungko. Customs broker Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. Dapat sampahan na ng kaso at arestuhin na ang mga ito. At the lower tariff. Siguro, kahit wala tayong klarong numero, ang klaro, kapos ito sa mandated na 30 billion para sa RCEP. Yan ang maliwanag, di po ba? Talagang kakapusin. Dahil may 30 billion tayo na mandated na ipapasok sa RCEP na inaasahan ng magsasaka na tulong sa binhi, sa mga makinarya, sa kung ano-anong abono na hindi dumarating. Abay, kung 30 billion yan, sabihin na natin optimistically na nasa, ang pagkaalam natin 9 billion eh. Ako, ang pagkaalam ko kasi. Chair, bali 16 billion ang nawala last year. Yes? 16 billion ang nawala last year. Okay. 16 billion. Please address the chair before we yes, speak. Po. No? Yeah. Before that, you have the Mr. figure? Chair, we have 21.6 billion. Total? Yes. From July collected from July 2024 to July 2025. Yes. Again, 21.6. So you lost 20% of that. How much is that? Yeah. But Mr. Chair, kasi kapag bumababa din yung taripa, di ba may tumataas din yung demand? May demand for import. Demand. Oo. Pero ang ibang usapan yan, eto na naman tayo sa mga ekonomista na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Okay. Sila eh. Pero ang maliwanag, sabihin na natin 21.6 billion na nakolekta, naghahanap tayo ngayon ng kulang ng 8.4 billion. Tama po ba? Saan manggagaling yan? Sa general fund. Kasi ang understanding ko sa Pupinoy na lang sa general fund, Secretary. Go ahead, DA, Secretary. Mr. Chair, as far as 2026 is concerned, our budget, nandun na ho ang nakalagay sa President's budget is the 30 billion for RCEP, Mr. Chair. 30 billion? So, nalilito kasi ako sa inyo eh. Kasi kung minsan minimix ninyo yung RCEP at saka yung regular rice program, national rice program. Klaro ba yan sa line item? Yes, very clear, Mr. Chair, sa line. I was actually very happy na nakita ko yung lumabas. So how much is there? 30 billion 30 mismo. So you're assuming zero collections? Palala naman ang palala to. Ibig sabihin wala na yung tariff ni 15%. Patay tayo nito, boss. Like 2025 gaan namin, ang under RCEP, Mr. Chair, was only 10 billion. So yun lang yung guaranteed makukuha namin. Tapos, hindi kasi yun lang yung balance, di ba? Yun yung cushion. Pero, ang mahirap ngayon, kung nasa budget, parang masamang balita. Happy kayo, pero hindi kami happy. Paano ibig sabihin? Magsisiro taripa na tayo? Kaya tayo. Well, Mr. Chair, hindi naman siguro. 30 billion aasahan na lang sa GAA? Tama ka ba yan? I'll ask my USEC. Saan ko nga? Hindi na kukunin dun sa taripa? Yeah. Actually po, yung 2026 natin, ang appropriations cover natin na pre-propose at in-approve naman ng Presidente is 30 billion in accordance with the law. Yung 30 billion ho na yun, kukunin pa rin ho yun doon sa taripa. Doon pa rin ho sa taripa yun kukunin. Hindi ganun yun. Earmark yun sa batas. Hindi ka. Opo. Pero nilito ninyo kami. Huwag kang ganyan. In other words, 20 billion na sinasabing for the RCEP is still to be secured. Secured by the GAA po. Well, it will be funded by the collection still. And so far, your collection is only 10 billion.
Yes. So meron ka pang kinakailangan kolektahing 20 billion between now and December to be able to fund that. Uh-huh. Unless you want to fund it continuing appropriations You said- next year. You Ang said nandun the po. GAA doesn't work that way. Naka-earmark yan Opo. sa standalone bill. Opo, tama. Hindi yan manggagaling sa general fund. Yung GAA general fund, ginugulo mo yung usapan. Opo. Walang ganyanan. Kasi Hindi po. kapag yung sinabi na yung buong 30 billion manggagaling sa budget, ibig sabihin, zero tariff, papasok lahat ng imported rice na wala ng taripa, miski 15%, wala na talagang magpapakamatay na lahat ng mga magsasaka niyan. Wag naman kayong ganyan. Biglang nagising ako eh. Secretary, go ahead. Mr. Chair, actually, I think that is there at the 30 billion because the agreement during the time that the new RTL law was previously amended, the economic managers also promised na kung ano man kakulangan nung 30 billion sa koleksyon ay pupunuin ng ating DOF and Treasury ng National Fund. So I think that is the Yes, basic. Secretary, I was privy to that conversation between Secretary Recto as well as Senator Cynthia Villar. However, yung pupunuin, hindi namang ibig sabihin yung buong buo na zero yung koleksyon at zero yung tariff. Nagulat naman ako dun sa 30. Siguro naman kahit 20, 15, maniniwala po ako. Pero kapag 30 bilyon ang manggagaling sa GAA, ang duda ko, may plano pa kayo mag-zero tariff? Katakot naman ito. Definitely, Mr. Chair, walang planong ganun. Okay. Thank you for the clarification. Gusto ko lang sabihin rin, yung budget na national, malayo tayo sa RCEP na nakakanervyos. The budget for the National Rice Program has doubled from 15.774 billion in 2022, if you recall, and then naging 30.2 noong 2023. At ngayon, sa 2024, 30.89, nagdoble na siya under the present administration. And 21 sa 2025, di ba? 22 basically. So despite the increase in funding, the rice output has actually declined. Yun ang tinatanong ko. Halos doble ang binibigay ng Pangulo sa DA. Bakit yung rice output natin nagmula sa 19.76 million metric tons noong 2022, bakit naging 19 million metric tons? Lumiit pa ng halos 10%. Mr. Chair, unfortunately, that is the data is correct, no? At well, I can attribute that to El Nino and La Nina next year. Ang sama talaga ng production natin eh. But actually, if you for this year, mukhang babawi naman tayo at maganda yung ating output this year, better than even 2023. So what's your projected harvest, Apo Secretary, 2025? 20.450 million metric tons. Yes. Okay. How much? Sorry again. 20.450 million metric tons. No? So, 20.450, yeah. so, From 2023, 20.06 if I recall. so kasali na ito yung September, October, yung papasok na ani? Yes. So ito yung projected ninyo? Yes. So last year was a fluke talaga, Mr. Chair. Kahit may 16 na bagyo pang darating. Yun lang. Sabay dasal po, sabay dasal. Dasal na lang tayo. Sabay dasal. So, maybe that's what I need to get from you, Yusek, kung maaari. Ano yung breakdown ng National Rice Program? Alam na natin yung mga PhilMec at iba pa dyan sa RCEF. Yung National Rice Program, medyo malabo. Yung tinatanong kanina, yung mga abono na hindi dumarating, how much are we actually spending? Yung ano yung breakdown sa abono? Yung fuel subsidies na kahit kailan di dumarating naman. Yung mga binhi na pinag-aawayan kasi iba-iba. Kung bakit naman iba-iba yung binibigay kaya hindi mabenta. At yung iba pang mga input. Pwede bang bilangin yan? Magkano ba talaga breakdown yan?
will provide po, Mr. Chair, Madam Senator. Well, di ba pwedeng i-provide ngayon pagkat yun talaga yung interest namin. Akala ko yan Yes, ang sir. ipapakita ninyo Majority, rito. ma'am, yes, sir. Mr. Chair, majority of the budget for the NRP is seeds and fertilizer. Nag-increase po dramatically yung provide na. Pero anong seed na naman yan? For national rice is hybrid po kasi. Oo nga, pero yung hybrid ninyo, assorted. Hindi pwede yung ganon. Kasi hilong-hilo na nung governor ako, iba-iba yung binibigay ninyo. Lahat ng bukid, iba, hindi magkasundo. Hindi mabenta ng maayos. Ma'am, nung pumasok po kami ni SEC, Mr. Chair. Anong binhi yun? Pwede bang liwanagin kung talagang industrial standard yan? Yes, ma'am. Pumapasa naman lahat sila sa NSIC and then... Oo nga, pero yung binibili ng commercial, para may pag-asa naman benta. Yes, ma'am po. Lahat naman po, based on sa criteria, hindi po pwedeng bumili na hindi pumasa sa NSIC requirement. Naka-register siya. And minimum kasi yan rin ang rinereklamo ng mga restaurant, di ba? Na hindi pare-pareho, na hindi 666, di ba? Kung ano-anong binibigay ninyong binhi. Kaya gusto namin malaman, maski yung breakdown ng binhi, at kailan ba ibibigay? Kasi katulad ng abono, ngayon, late na late. Ayan, walang na-deliver. So, anong mangyayari niyan? Darating yung mga abono, katulad ng binhi, pagkatapos ng taniman, pagkatapos ng ani pa nga, kung minsan, pagkatapos noon, ibebenta na lang ng mga farmer dahil hindi na magamit eh. Ano ang ginagawa ng DA para matiyak? Kasi recurring yan na reklamo eh, na delayed. Go ahead. Well, yung sa delay, tungkol sa delay, no, there's two types of delay nangyari this year. Sorry, I'll be very frank na lang, ano. Well, one major problem we had is, nung lumabas yung 2025 budget namin, Mr. Chair, nabawasan ng 10 billion. Nung lumabas sa BICAM yung aming budget for 2025, nabawasan ho ng 10 billion ang rice program namin. At yun nga, January 2 mismo, tinawagan ko ang ating presidente. Sabi ko, nako, ano nangyari dito? Yung 30 billion sa rice program na traditionally binibigay ng BICAM, nawala yung 10 billion. At so delayed na lahat ng procurement namin for the whole year, at least 1/3, no? Clearly, no? Nakuha lang, buti na lang ho, si Presidente talagang ating champion natin dito sa ating mga magsasaka, at sinabi niya sa akin noong January pa na sige, mag-meeting tayo, gawa natin ng paraan. So ngayon lang namin nakuha yung last week lang namin nakuha yung 8.8 billion na kulang. At meron pa natitirang halos 1 billion na kulang. So talagang that is one major reason of delay. Medyo makakahabol pa. And unfortunately, sa fertilizer recently, sa seeds wala ako nakikita masyadong delay. Yung sa fertilizer may recent. Ang rinereklamo yung assorted tsaka yung poor quality of seeds yung DA. Yun na nga, isa pa yun. Yung sa assorted naman, ang naging policy ko moving forward is we will now basically have a system wherein, kasi bawat region, bawat province, iba-iba ang gusto ng farmer. No? Well, yung magagandang naririnig ko, ayoko lang baka ma-promote or whatever, yung mga Longping, SL, yung mga ganyan, magaganda. Dun sa inbred naman natin, yung 222, RC160 is the best eating quality but lower yielding. Doon na tayo papunta. Kasi sabi ko sa mga farmer natin, I cannot accept naman na isang farming area, kanya-kanya kayong seeds. Dahil ang processing natin naman, magkakaroon ng bottleneck. So the solution I gave them was, you give me a list of 5 seeds na acceptable per province or per farming area, and yun ang pabibid natin. Kasi kasi you have to give them actually what they want. You cannot just dictate on them. It doesn't work that way. Some of them have complained before. Yes. Then pangalawa, there's a very big threat sa ating rice industry because kung ipaplant lang natin yung pinaka high yielding pero pangit naman ang eating quality, ayaw nang bilhin ng majority ng ating consumers yung pangit na eating quality although high yielding. Ang gusto ngayon ng mga tao dahil nga yung magaganda yung mga imported rice katulad ng DT8 variety
is yung masarap na, mura pa. So we might have to sacrifice actually production versus the good eating quality kasi yun ang gusto ng market eh. So there's another issue on that we're trying to correct. So now my directive to PhilRice and hopefully coordination with the IRI is to try to find a similar variant to that DT8 ng Vietnam na dapat maiplant natin para nga makalaban tayo ng patas. So yun lang, Mr. Chair. Yep. No, but we have another set of questions for the importation and smuggling. So sana yung breakdown na lang. You were saying that the bulk goes to fertilizer and seed? Mr. Chair, seeds, fertilizer, soil ameliorant. Kaya nga, so if you can give us a breakdown. Yes, ma'am. And aywan ko kung dapat ba delivery date. Kasi maraming nagsasabi at maraming bansa na nagsasabi kung inefficient rin naman talaga ang procurement at laging nade-delay at hindi nabibigay at parating nauuwi sa fertilizer scam, maraming bansa ay nauwi na sa farmer's wage. Ibigay na lang ng cash sa mga farmers siya nang bibili. At mas Voucher. maliwanag pa, i-voucher na lang yan. Hindi pa rin voucher kasi kukuha ng fertilizer sa DA, magkakaproblema. Kung farmer's wage, outright yan. At hindi na magulo, di nagkaroon pa ng income. Hindi ba pwedeng ibigay na lang yan? Kasi yung fuel subsidies ninyo, hindi ninyo ma-distribute. Yung fertilizers don't come on time. The Secretary has all kinds of problems procuring quality seed. Ang daing issue. Ano kaya bigay na lang ninyo ng cash? Or if I may add, kasi may mga proposal halimbawa na yung fertilizer support, cash din. Kaya mo na silang pumunta dun sa merchants, sa trading, sa mga supply store at ibigay sila na ngayon ang mamimili kung ano ang pwede nilang bilhing fertilizer. Total, sila naman ang nakakaintindi. Sabo. Well, siyempre yung mechanism kinakailangan ayusin, ano? But something to that effect na ito. Mr. Chair, actually ako, I'm a believer of ayoko nung nagbibigay ng fertilizer nor seeds eh. I'd rather give the money sa buying price, sa presyo, sa support price ng palay. Kasi based on production yan eh. If they will produce more, they get more. Diba? Yung fertilizer or cash, nakakatakot sa pagbigay natin ng cash, Mr. Chair, baka naman di naman bili ng fertilizer or binhi. So I'd rather kaya nga, put hindi that 30 billion sa buying ng bigas. Hindi, pero ang aking Or ibig binhi. sabihin, pero Secretary, ako yung naniniwala sa inyo, pero yung ibang bagay, baka mas maigi sila na ang bumili. Hindi lahat DA. Ang nangyayari dito, kung sabihin natin 20 or 30 billion ang National Rice Program, 30 billion ang mandated sa RCEP, hindi tayo nagkulang sa pera. Diyan sa 60 billion na yan, ano ba kung bahagi niyan, ibigay na natin bilang stipend nila? At ginagawa naman talaga ng Japan yan, pati yung US, may farmer's wage. Bakit tayo nahuhuli dyan? Mr. Chair, I actually as you have seen, I've been going around to farming communities, even 10 tao, face to face. Ang sinasabi na, just give us a good price for our palay. We don't need anything from you. I think there's a distinction po. The better off and without making great generalizations, pag Ilocano po ang kausap mo, mabenta lang sa matinong presyo. Okay? Yan talaga ang sinasabi. Wag nang magbigay ng ayuda, wag nang magbigay ng tulong, maayos lang ang presyo, wag naman ibagsak sa 8 piso kada kilo ng palay. Yun lang ang sasabihin. Pero pag pumunta ka sa mga farmer communities, sa Bicol, sa Mindanao, iba ang usapan doon. Talagang hindi nila kaya. Kaya't palagay ko, ibahin natin ang solusyon. Wala talagang silver bullet na one size fits all. Kailangan kausapin din natin yung talagang marginal subsistence farmers. Yung sa Luzon, Central Luzon, pataas, alam na natin yun. Mr. Chair, I agree with Madam Senator that siguro yung binanggit ko, yun yung para sa irrigated land.
Yeah, sa non-irrigated, I guess you're correct, Madam Chair, that we have to give some things, no, to support, plus with a good price. Kaya nag-aalisan po, kaya yung average age natin, pataas ng pataas, nasa 54 years old yung farmer natin. Ngayon, umaapak na ng 59, 60. Okay, thank you. We'd like to, at least initially, no, umpisahan natin itong problema ng smuggling at importation. Well, smuggling at hoarding, hindi lamang ng bigas, hindi lamang ng gulay, pati karneng baboy, pati isda. Lahat, ang mga reports, iba-ibang agriculture products pumapasok. At syempre, ang laking dagok nito sa local producers natin dahil, yun na nga, nakikipagkompetensya. At dahil dagok, ayaw nang magtanim sa susunod na planting season dahil hindi na makapag-compete dito sa mga smuggled items. Legitimate imported rice, nagko-kompetensya na sila. Tapos sa smuggled pa na items. Now, in the privilege speech that we delivered, sabi po natin na hanggang ngayon wala pang nakukulong na sa non-bailable offense ng tawag dito ng economic sabotage on agri-smuggling. Merong mga nakulong in flagrante delicto. Ibig sabihin, nakita, nandun, na-raid, nakita yung... Pero mga bodegero lang. Mga warehouseman lang. Hindi kung sino yung broker. Kasi may pangalan naman yan eh. And I'd like to stress this kasi naalala ko tuloy yung, di ba, nasuspinde yung NFA o natanggal. 100 ang kinasuhang NFA employees at official. Sinuspinde and we congratulate Secretary Laurel for endorsing that. Ang problema, at ito ang mukhang paulit-ulit, no? Sinuspinde yung nagbenta, pero hindi natin kilala sino yung bumili. Ba't ganun? Hindi ba? 100 na NFA employees na suspende ng ombudsman at sinuportahan ng DA dahil nagbenta ng supposedly old stocks. So, binenta nila, mali yun. Anong nangyari dun sa bumili? Sino yung mga yun? Nakasuhan ba yun? Parang wala. Di ba, dapat yung hindi naman mangyayari yun kung hindi binili. So yun ang mga tanong, no? But anyway, ang point there is, so kung yung mga trader, kung yun doon, hindi natin, parang walang sinampahang kaso, paano pa itong mga iba? Sinasampahan ba natin ng kaso? O I understand also may mga limitations ang DA. Walang power, walang law enforcement power, hindi tulad nung panahon na may kapangyarihan ng NFA to deputize. During my time, ma-deputize ng NFA yung NBI, which is what we did, CIDG, para mag-raid at magsampa ng mga kaso. Pero ngayon, wala nang kapangyarihan ang DA na yan. Ito ay nasa BOC, PNP, NBI, at wala rin power to deputize ang DA. Ang may power ata yung council, no? So can we explain ano nangyari? Tama ba na since nag-announce si presidente o napirmahan yung bagong anti-agri economic sabotage law ng 2024 September, may 3 reklamo na under investigation pa rin. Tama po ba yun? The original was 2015, so 10 years. In fact, tumaas pa. Tinaas pa yung threshold sa gulay at isda. Dati 1 million lang economic sabotage na eh. Ngayon, naging 10 million pareho. So, but even then, doon sa 1 million at 10 million in the 2015 law, walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang below 10 million. Walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Mahirap intindihin yun dahil the rice industry is a 300 billion plus industry. Alangan naman 10 million lang ang pumapasok, less than 10 million lang ang pumapasok.
So can we have a clarification from the DA? Undersecretary Carag? Disclosure lang, Undersecretary Carag is my teammate in the NCAA track and field team in LaSalle Green Hills in the 80s. Go ahead, Yusek Itos. Thank you, Mr. Chair. Good morning, sir. According to the new law, sir, RA 1/2022, anti-agricultural economic sabotage, it's all under the council, sir, and the three events that you mentioned, sir, was under the LOA of the council. And I think those three are still under the DOJ was the one who filed the cases, sir. And as you already mentioned, sir, the DA Inspectorate and Enforcement, of which I am the head of, has no law enforcement powers or authority, sir. In as much as we want to do more than our job or our responsibility, we are not even included in the law enforcement group of the council, sir, under the new law of the 1/2022. So we're very limited. We have to coordinate all our actions with the law enforcement agencies. Yes, just to clarify, may clarification lang. Just recently, and na reports sa balita, mackerel, di ba? Ang halaga over 20 million. Pero isang container lang ata o dalawa. At yung onions, 15 million. This was in July, no? So ibig sabihin, all above 10 million yon. So dapat yon non-bailable. At may listahan ng mga broker. At nabanggit nga ni Secretary Kiko, kahit yung broker hahabulin. Pero ang proseso ngayon pala ay ililipat, hihintayin ang customs, ganun ba? Hihintayin sino ang hinihintay para sampahan yung 15 million at 20 million? At nababantayan ba yun? Kasi baka nung nireport 15 at 20, pero nung actual documentation, below 10 na lang. Actually, we are continuing to surveil with the BOC, the new admin of the BOC, sir. And they do have all the containers still within their jurisdiction. But it's under the BOC and the council, sir. Walang kinalaman yung DA sa pagsunod ng kaso, sir. Kasi ang concern natin dyan, di 15 million, 20 million, non-bailable. Hindi ba? Non-bailable. Kung talagang yun ang ilalabas na actual na valuation, di dapat iwawaran to pares yun, hindi na makakalabas ng kulungan yun hanggang habang nililitis. Kung mabagal at hindi na action ng kaagad dahil July 24 ata o third week of July, tama? So it's already the fourth week of August. Baka nag-escape na lahat yun. Hindi ba? And that siguro nakikinig ang mga taga-BOC sa susunod na hearing, tatanungin natin, ito yung mga pangalan. Let's place it on record para meron ng maliwanag na what is, okay, where are you? Para on record, and we would like the BOC, if they're listening, no? Ilalagay na natin on record dahil minsan hindi nalalaman yung pangalan tinatago o kaya kung ano-ano, di ba? So, kung hindi man sinasadya, parang nababaon sa limot. Okay, where are you? There. So, on record, we'll place it for purposes of this hearing. The following: consignees of shipments suspected to contain smuggled agri-report products. 1024 Consumer Goods Trading, ang customs broker, Lugin Arm Ramos Tenero. Berches Consumer Goods Trading, customs brokers, Burley Bitoy Ramos, Efrenio Abelio Jr., Gretchen Francisco Jimeno, Jason Alolor Ejes, John Cyril Mapa Imperial, Kimwell Blair Lopez, Linding Lasan Estrella, Muscolari Rose Sinuto Gonzales, Mir de la Torre Ramos, Richelle Bautista Ramirez, Rodalyn Gokong. Number 3, EPCB Consumer Goods Trading, customs broker Elaine Joy Gedaria. Number 4,
Queenstar Industry Consumer Trading, Customs Broker, Judy Ann Gumban Hungko, and Vox Enterprise OPC, Customs Broker, Abigail Gruta Yumang. Yan yung mga pangalan nila at yan yung mga customs brokers at yung kumpanya. At under the Anti-Agriculture Economic Sabotage Law, pag 15 at 20 million ay dapat non-bailable economic sabotage cases. So technically, kung may basihan at nakita mismo ni Secretary Kiko, nandun mismo si Undersecretary Carag, sila mismo ang nagbuka o nakita nilang binuksan, dapat sampahan na ng kaso at arestuhin na ang mga ito. Hindi lamang yun, nung panahon natin, nung tayo ang NFA Council Chairman, yung mga pangalan nito blacklisted na sa anumang future which is importation. Dapat bina-blacklist yan. So, anyway, I'm placing that on record and as I said earlier, we will have an August 27 hearing and meron din tayong September 1 hearing para ma-pursue ito. But how do we move forward? Kung ganyan ang sitwasyon, Secretary, ano ang solusyon para mapalakas o mabigyan kayo ng dagdag na ngipin, Yusek Carag? I think the Secretary wishes to. Mr. Chair, ang request namin ng DA with Yusek Carag is actually bigyan kami ng enforcement powers. And ang gusto rin namin, if possible, is kami maging secretariat, if not the member naman of the council, at least maging secretariat para ma-handle namin maigi yung sitwasyon. Kasi kami talaga nakakaalam kung sino, ano, paano. And actually, we already know it. More or less, not everybody, but kami, ang administration namin ngayon, ang pinakamarami nahuli, even in our first year and continuing now. And we've identified yung bigas actually medyo I would like to say na hindi masyadong issue ngayon ng smuggling ng bigas eh. Ang malaking problema sa smuggling is isda, carrots, onions, yung mga high value crops na yan, especially onions, grabe. Marami namin nahuli. And we are also directing the committee secretary for the next hearing to invite all these brokers and their company representatives to the hearing, but that will require a law, no, to give you enforcement powers. Doon natin pinag-aaralan doon sa RTL, at least for rice, no, nabigyan ng ibalik yung ilang mga kapangyarihan ng NFA para mag-monitor, bantayan itong smuggler, importer, hoarder. Kasi dyan naglalaro na yung inuunti-unti. Meron pang isa, naalala ko, wala pa ako sa Senado, 2 years ago, if I'm not mistaken, nagreklamo yung Philippine Ports Authority dahil yung bigas na inimport under the reduced tariffs, narumpa sa mga port nila. After 3, 4, 5 months, binigyan ng permit to import dahil nga mababa ang taripa, pero hindi pa nilalabas doon sa port. Nagreklamo yung PPA, 6 na buwan na, hindi pa nilalabas. So doon pa lang immediately, hindi ba hoarding na yun? Kaya nga pinapasok yung bigas na yun dahil nga mataas ang presyo ng bigas, pero 6 na buwan nang nasa PPA, hindi pa nilalabas. So doon pa lang, sino yung mga yun? Bakit hindi binigyan ng may kaso bang sinampa doon? Dahil ang Economic Sabotage Law of 2024, maliwanag doon, yung hoarding, yung price manipulation, kasama yun sa economic sabotage na dapat sinasampahan ng kaso. Pangalawa, mayroong bitiw na salita ang DA na dapat itong mga bumibili ng 5 piso kada kilo ng palay, again, economic sabotage dahil profiteering. Pero paano natin huhulihin yung mga yun? Hindi ba dapat din usigin na yung mga yun? But as you are saying, wala kayong kapangyarihan in terms of law enforcement and you have to rely on the NBI, Customs, PNP. So medyo kailangan nating bantayan yon.